Masayang araw, mga ka-PL. Kung napahiya kahapon si Dayunyor dahil inuna niya ang yabang niya, ngayon, mapapahiya na naman siya. Diba? Sa report nila, tumitimbang ng 1.8 tons ang pulboro na nasabat di umano. At nagkakahalaga naman ng 13.3 billion pesos. O wag na po nating pansinin niyang presyo. Dito na lang po tayo sa timbang. At kahapon din, mga kababayan, dahil siguro napahiya sila, pinuna natin, napakaraming vlogger ang pumuna sa kanila, pinagtawanan sila ng taong bayan. Nakasinungalingan yan. Paano magkakasya sa isang van lamang ang 1.8 tons? Nahiya sila, di ba? Kinahapunan, sa araw ng kahapon, mga ka-PL, binago nila ang timbang. Di ba? Ang unang report nila, 1.8 tons. Aba, binabaan. Ginawa ho nilang 1.4 na lang. Pero, kaduda-duda pa rin po, mga ka-PL. Bakit? Pagkumparahin po natin, etong nasabat sa panahon ni Tatay Digong, bago siya bumaba, at etong nasabat ko no, sa Administrasyong Marcos, na ipinagmalaki niya pa nga, ito yung pinakamalaki. Ang galing-galing namin. Bugok. Dayunyor, hindi yan ang pinakamalaki. Pinakamalaki. Gagamitin mo pa yata yan sa zona. O eto po, basahin natin mga ka-PL, balikan po natin itong taong 2022, Marso 15, nasabat po sa Infanta Quezon. Gaano po kalaki o kabigat itong nasabat sa panahon po ni Tatay Digong. Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, pakilike na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Uulitin ko. Yung 1.8 tons nila kinahapunan, naging 1.4 na lang. At yung halaga na 13.3 trillion, kung di ako nagkakamali, naging 9 trillion, billion, 13.3 billion, naging 9 billion. Siguro nahimasmasan na si Dayunyor sa amats niya, mga kababayan. Teka, Benhur, parang masyado tayong tense kanina. Siya yatang mataas yung naparami yata tayo. Baguhin natin yung halaga at saka yung timbang, no? Okay, nadala tayo sa emosyon. Ito po ang nasabat sa panahon ni Tatay Digong. Ito basahin ko. Pakita ko muna. Ayan. March 2022, bago po bumaba si Tatay Digong sa pagkapangulo, bago po natapos ang kanyang termino. Infanta Polvoron seizure. Ayan. On March 15, 2022, Law Enforcement Agency intercepted 3 vans in Barangay
common in Panta, Quezon, Philippines. Seized 11 billion worth of illegal pulveron. The operations was described as the biggest pulveron haul in the Philippine history, mga kababayan. Sa Infanta, Quezon, hanggang sa ngayon, ito pa rin po ang pinakamalaking nasabat na pulburon sa history po sa ating bansa. Hindi po yung kay Da Junior. Baka gusto niya pong higitan ito. Kaso hindi naman tanga yung mga kababayan natin. Siyempre tayo na rin. Paano magkakasya ang 1.8 tons na kasing timbang halos ng sasakyan? Anong kasing takbo niyan? Buti pa yung kalabaw, makakausad pa kung puno, kung maraming ikakarga sa balsa. Pero yung sasakyan malabo. Baka pumutok lahat ng mga dapat pumutok dyan. Kung ano man ang dapat, wala tayong alam dyan sa sasakyan. Gaano po kalaki ang timbang nito? Ayan, o. Ayan, o. 1.5 kilogram, mga kababayan. 1.5 tons. Ayan. Sorry. Baka sabihin, 1 gramo lang eh. 1.5 tons. Ayan. Ganyan po kalaki ang nasabat sa panahon ni Tatay Digong. Nagkakahalaga naman po ito ng 11 billion pesos. Ilan daw po na van ang nahuli? 3. Yung 1.5 tons, mga kababayan, hinati-hati sa 3. Okay, imagine, hinati-hati sa 3. 1.5. Ilan yung kay Da Junior? Declare nila kahapon, 1.4. Isang van. Malabo pa rin paniwalaan ang report nila kahapon, mga kababayan. Pambubudol pa rin ang report nila. Paano nangyari yun? Yung kay Tatay Digong na nahuli nila, 3 van, hinati-hati sa 3. Pero kay Da Junior, isa lang, 1.4. Ang sakit sa bangs. Nyor, mukhang mapapahiya ka na naman dito, Nyor. Pag kumalat ito na naipagkumpara namin, mapapahiya ka na naman dito, Nyor. Sa palagay ko kasi, mga kababayan, yung panibagong report nila na 1.4 tons lang di umano, siguro nagkamali sila. Baka sira yung timbangan, o di kaya naman kinonsumo yung kinonsumo yung natira, ay yung inawas, yung binawas. O, bawasan mo ng ano yan, 0.4. Dali mo doon sa hideout. Joke lang. Di ba? Kaya, dito sa bagong report nila, mga kababayan, hindi pa rin po kapanipaniwala. Nakakaduda pa rin. Sa palagay ko lang, itong bagong report nila, pambubudol na naman ito, mga kababayan. Ang totoong timbang, siguro, nitong nasabat, sabi nila, nasabat daw nila eh. Pero sabi ni Marlica, kulay itim na daw yung kulay. Hindi pa ito umaabot ng 1 tons, mga kababayan. Baka nasa, ano lang to eh, 600 to 700 kilos. O sabihin natin, 8 to 9 kilos. Yan. Hindi pa po ito maabot ng 1,000 kilo. Siyempre, para bumango-bango, si Da Junior, dagdagan mo naman ng kaunti. Imbes na 800 lang yan, o kaya 900 man yan, gawin mo ng 1.4 para mas malapit doon sa
nasabat sa administrasyon ng matanda. Alam mo namang malapit na ang sona ko. Ha? Ganon kaya ang nangyari. Mga kababayan, nagtatanong lang naman tayo. Haka-haka lang naman natin yan. Kasi kaduda-duda nga, 1.4 sa isang van lang isinakay. Samantalang kay tatay, 1.5, isang guhit lang kumbaga. Ang inilamang ni tatay sa 3 van. Hindi ka magdududa sa 1.4 sa isang van lang? Di ba? Nyor, wag mo naman ginagawang tanga kami. Hindi naman kami natanga eh. Ikaw talaga, oo. Naging tanga lang kami nung panahon ng halalan kasi binoto ka namin. Malaman namin na mambubudol ka pala, Nyor. Ayan. Nag-uusisa na kami ngayon sa mga di umano'y achievement. Sige, achievement yun daw yan. E di sige, totoo man talagang nasabat kaya ninyo yan. E di sige, nasabat. Pero palpak pa rin ang mga report ninyo, Yor. Pahiya ka na naman dito. Inuna mo yung yabang. Hindi mo na inisip na ang taong bayan marunong ng magsaliksik, no? Marunong ng mag-research, no? Binasihan yung specs ng sasakyan at kaduda-duda. At dahil nga nagduda ng karamihan, ayun, binago nyo. Nakakahiya ka naman yun. Di ba, mga kababayan? Kayo na po humusga. 3 van sa 1.5 tons, isang van sa 1.4 tons. Budol itong isa? O hindi? Kayo na po humusga. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.